Nakisali ang Golden State Warriors sa nakaraan na trade na ginawa ang lahat makuha lang itong si Jimmy Butler. Well, sa naging laro naman ni Jimmy Butler para sa Warriors ay okay naman ito, at talaga naman ang kanyang karaniwang laro ay tamang-tama sa Warriors na swabe ipares kina Stephen Curry at Draymond Green, pero isa siguro sa kanyang naging mali ay yung kanyang mga turnover, na inamin niya naman sa isang interview. Pero ang kanyang opensa na ibinibigay para sa Warriors ay malaking ambag na ito at isa sa naging ambag niya ay napadali niya ang trabaho ni Steph sa loob ng court, dahil itong si Jimmy Butler may kakayahan na panatiliin ang bola sa kanya at magaling makakita ng open na kasamahan, na karaniwang si Stephen Curry talaga dahil yun naman talaga ang ginagawa ni Steph Curry sa loob ng court na pumapakawala sa 3-point area kapag libre. Isa pa rin sa nakakatakot dito kay Steph, may kakayahan siya na gumawa ng open shot kahit may bantay pa ito, at pumupukol din sa malayong area sa tres kapag kinakailangan. May pagkakataon pa naman ang Warriors na umangat sa Western Conference dahil nga medyo malayo pa naman ang playoff, pero mangyayari lang yon kapag magpatuloy ang magandang nilalaro ni Jimmy Butler. Pero ang isa sa makakatulong dito sa Warriors itong si Jonathan Kuminga, inaasahan pa rin ang rising star na ito na mas gagawa ng magandang galaw para sa koponan. Siya ang inaasahan na susi kaya nga hindi siya pinapakawala ng Warriors kasi nga pinaniniwalaan pa rin na mas magagamit si Jonathan Kuminga sa ngayon at sa magiging future ng prangkisa. Sa ngayon may average si Jonathan Kuminga ng 16.8 points at 5 rebounds at 2.2 assists sa kanyang 45.9% field goal, at mas better ito kumpara noong nakaraang season. Bata pa ito si Jonathan Kuminga at papunta pa lang sa pinapaniwalaan sa kanya na maging prime na manlalaro, at hindi malabo yun na magagawa niya dahil nga sa season na ito naging maganda ang kanyang nilalaro, na ang ibig sabihin nun may patutunguhan siya na kaya niyang patunayan sa lahat na magagawa niya ang inaasahan sa kanya na maging mas mahusay na manlalaro sa ngayon at sa hinaharap. Habang kumuha naman ang Lakers ng isang center player, isang big man na magagamit pangbangga sa mga malalaking kalaban. Kinuha nila si Alex Len, isang veteranong player na may mababang stats, pero ayon naman sa report kinuha lang ito dahil sa depensa. Kumuha ang Los Angeles Lakers ng isang center player kasi ito ang kanilang missing piece sa koponan. Si Jackson Hayes lang kasi ang natitira sa kanila, isang center player na mas bata pa kumpara dito kay Alex Len. Nagpapasalamat si Luka sa front office ng Lakers dahil kumuha ng isang big man player, alam kasi ni Luka na yun talaga ang kulang sa kanila na makakatulong kay Jackson Hayes sa position center. Pero ayon pa sa ibang source kukuha di umano ang Lakers ng isa pang young center player at may taglay na athleticism sa laro, na maaasahan hindi lang sa depensa bagkus may kakayahan ring pumunto sa ilalim. At ayon pa nga kay LeBron James mas magiging excited siya maglaro kapag ang player center na kakampi niya ay mabilis gumalaw. Sa ngayon ayon sa mga report may isang center pa na tinitingnan ang Lakers or may balak daw kunin, nasa radar nila ngayon itong si Miles Turner, bata pa ang big man na to, at sa palagay ko tamang-tama naman sa Lakers na ipares kina LeBron James at Luka Doncic. Expected kasi na kukuha ang Lakers ng isang young center player na bata pa dahil ang purpose hindi lang ngayon kundi sa hinaharap na din kasama si Luka. Ang nakaraang trade sana na na-cancel sa isang big man player ng Charlotte Hornets na si Mark Williams ay seryoso sana doon ang Lakers kaso nagkaaberya dahil sa physical issue nito. Si Mark Williams ay isang young center player, bukod sa may kakayahan sa depensa ay mataas din ang kanyang stats bilang big man player at tamang-tama talaga sana na ipares kay Luka at LeBron para sa Lakers.